impeachment na dalawa diyan sa sa Committee on Justice. Daw in substance, kaya't pinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero git na komite, hindi pa patay ang impeachment laban sa Pangulo. Nasa front ng balita niya si Marian Enriquez. Ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. The impeachment complaint of De Jesus, insufficient in substance. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. Ano ba nangyari rito sa Committee on Justice? Meron lang silang yung grounds for impeachment. Yung grounds for impeachment, may mga ebidensya kasi yan eh. When you cite a ground, may mga supporting evidence yan. Nakita nyo ba dito sa Committee on Justice na nagpresenta sila ng mga ebidensya? Walang ipininisintang ebidensya. Pinag-usapan lang diyan sa kwarto na yan kung pwede ba talagang gamitin na grounds for impeachment ito. So lahat ng mga grounds for impeachment nila sinabi nitong mga ito without even looking at the evidences. Insufficient in form and substance. So anong silbi nito? So walang silbi. So ipinakikita lang natin sa inyo na kaalyado na nila itong mga nag-file ng impeachment. They just expose themselves as lawyering for Bongbong Marcos. Again tinatalakay dito, yung unang tinalakay dito na nag-level up itong itong kaso na ito, impeachment. Una, yung sufficient ba siya inform? Sufficient ba siya inform? Ano ba yung inform? 'Di ba nilagay na ng Supreme Court yung guidelines paano pagka i-file mo yung impeachment, kailangan may mag-endorse na congressman, kailangan tanggapin ng Secretary General, dadalhin sa opisina ng Office of the Speaker of the House, and then ikakalendar yan, tapos dadalhin yan sa Committee on Justice, then Committee on Justice yung sasabi whether sufficient siya in form and substance. So doon sa sufficient in form lumusot siya, pero doon sa sufficient in substance, doon sa yung sinasabi nga ni Erice na yung grounds for impeachment, kailangan mong patunayan na itong mga reklamo mo ay impeachable offense talaga. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, nakakatawa talaga dito isinama yung drug addiction ni Bongbong Marcos doon sa impeachment complaint ng De Jesus. Tingnan ninyo kung sino yung nag-o-oppose doon. Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, tinan mo si Leila de Lima, miyembro yan ng Makabayan. Miyembro yan ng Makabayan Bloc. Yung Makabayan Bloc nag-file ng impeachment kay Bongbong. Tapos siya mismo yung kumu-question doon sa impeachment na grounds for impeachment ni De Jesus. At sinasabi niya na ang haka-haka patungkol sa paggamit ng droga ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw impeachable offense. Hindi daw grounds for impeachment. Anak ng tinapay, gusto mong ipa-impeach si Bongbong nung grupo ninyo, tapos yung isang grupo na nag-i-impeach kay Bongbong, hindi mo sasang-ayunan yung grounds for impeachment niya. Bigla mo hindi sasang-ayunan. Mahirap kasi kapag drugs ang usapan, hindi ba? May kaso ng droga ito si Leila de Lima. Na di umano, parang pinagbebenta niya ng mga droga yung mga nandoon sa bilibid. Ito yung although na-dismiss na itong kaso niya. Na-acquit na yata siya. Pero ang alam ko nga, di ba, pinapa-reverse ng Court of Appeals yung pagpapalaya sa kanya. Kasi parang hindi yata tama yung proseso. But anyways, yun ang binabato sa kanyang sumbong or binabato sa kanyang bintang na ginamit daw niya yung mga inmates para maging mga drug lord para mapondohan yung kanyang Senate bid o yung pagtakbo niya sa Senado. Droga. Kaya ngayon pinagtatanggol niya. Sabi ko, siguro talagang baka nga totoo yun kasi tinan mo pinagtatanggol niya yung paggamit ng droga ni Bongbong. Tapos ginagawa pa nilang bayani yung Kian de los Santos na namatay sa war on drugs dahil runner daw di umano. So talagang ibang klase. Pero dito pa lang mahalata mo na talaga na yung Makabayan Bloc hindi talaga sila seryoso doon sa final nilang impeachment kay Bongbong Marcos kasi nga hinaharang nila yung impeachment Hinaharang nila yung impeachment ni De Jesus. Dapat nga makakatulong yung impeachment ni De Jesus kasi ang mangyaring kung parehas na impeachment nila yung lumusot yung grounds for impeachment pwede silang mag-merge Yung kaso nila pwede nang i-combine Yung mga ebidensya nila pwede na nilang i-cross-reference di ba? So magiging malakas sana. Paano magiging malakas? Yung nagfa-file ng impeachment pinababasura yung isang nag-file ng impeachment. Tangina niyan. Sabi ko, ginawa na naman tayo mga tanga. Ginisa na naman tayo sa sarili natin mantika. Parehas ng ibinasura ng House Committee on Justice matapos ideklarang insufficient in substance. Ibig sabihin, hindi napatunayan ng dalawang reklamo sa komite na may impeachable offense si PBBM. Sabi ko sa inyo nung naglabas ng ruling ng Supreme Court patungkol sa pag-junk ng impeachment ni VP Sara, noong ang Senate merong motion to dismiss sa impeachment complaint or impeachment proceedings na pumunta sa kanila.
Ang ingay nung makabayan, as in, ang ingay-ingay nila, talagang laman sila ng lahat ng payagan, putang ina, iyak dito, iyak dyan, rally dito, rally dyan. Nagngangangal-ngal, naghahalhal, bumubula ang mga bibig nila. Pero dito sa Committee on Justice, noong dinismiss, or noong ibinasura yung kanilang impeachment complaint kay Bongbong Marcos, wala ba? Okay lang, nonchalant lang sila. Nagbigay lang sila ng comment statement na generic, pero nakita mo na hindi na okay lang sa kanila. Kasi nung kay Inday Sara talagang putang ina, ang mga BP nila ang tataas eh. Kumukulo ang mga bumbunan talaga nila eh. Pero nung binasura itong kaso ni BBM, itong impeachment kay BBM, nung binasura, parang tinanggap lang nila ng ganun-ganun lang, hindi na sila nakipagtalo eh. Hindi na sila halos na ipagdebate eh. Parang dumidepensa lang sila ng konti eh. Para alam mo yung boksingero nakatali yung kamay. Pumasok sila sa isang ring, nakipag-boxing sila, pero putsang ina, isang kamay na nga lang, yung ginagamit pansuntok, yung ano pa, less dominant pa na ano, na kamay yung pansuntok nila. So talagang hindi sila lumaban. O dito pa lang, malalaman mo na talagang wala ito. Muro-muro lang to mga impeachment na to. Ang unang reklamo, yung inihain ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Misay. 42 ang bumoto na ito ay insufficient in substance. Isa naman ang tumutol at 3 ang nag-abstain. Kasama sa naging basihan ng reklamo ang unconstitutional na paglipat sa halos 90 billion pesos sa sobrang pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Tignan mo yan na lang sa PhilHealth eh. Ang sinasabi dito ni Chua, dapat makulong lahat ng presidente dahil may mga unprogrammed appropriations din naman sila. At may mga ganito din naman silang ginawa noon. Ang problema kasi, Chua, yung mga unprogrammed, kung meron man kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala eh. Walang mga unprogrammed appropriations, walang insertions, walang si Pangulong Duterte, walang insertions, walang amendments, wala, lahat nasa NEP. Ang problema kasi, kung meron man nung mga nakaraan, hindi katulad nito na talagang ninakaw, binulsa eh. Mantaki mo, kinuha mo yung pera ng PhilHealth, inilagay mo sa isang tulay na napondohan na. Utang ina, anong tawag dun? Pinondohan na yung tulay na yun noong 2024. Tapos, pinondohan pa ng 2025. Putang ina, hindi pa natuwa sa pondo na 2 taon na, kumuha pa sa PhilHealth para ipondo ulit dun. Yun yung masama eh. Yung ginamit, yung, kumbaga na hinanapan ng loophole, yung batas. Tapos ginamit sa pagnanakaw, yun ang masaklap. Hindi naman masama yung batas eh. Hindi naman mali yung batas yung halimbawa meron kang ekstrang pera. Na pag siservisyohan mo naman yung tao, may extra kang pera. Yung pera na yun, according sa batas, pwede mong kunin at ilagay mo sa ibang mga proyekto. Eh maganda naman sana kung halimbawa itong pera ng PhilHealth na kinuha nila, inilagay nila sa sa parehas na departamento, let's say sa health. Pinandagdag sana nila ng mga ospital, pinandagdag sana nila ng mga hospital beds. Okay man lang sana, ay hindi ilagay mo sa tulay. Ang masaklap doon, inilagay mo siya sa tulay na napondohan na ng 2 taon. So kung pinondohan na ng 2 taon yung tulay niyan, dapat 2 tulay na yung nagawa natin. Putang ina yan, kumuha ka pa ng pera dito, inilagay. Anong tawag mo dyan? Hindi pagnanakaw yan. Ang punto rito, hindi yung batas na nagbibigay ng legality doon sa hakbangin na yun eh. Ang punto dito, ginamit yung batas para magnakaw eh. Kaya nga sinabi ng Supreme Court eh, na ibalik niyo yung pera. Kasi maling-mali yung ginawa ninyo na kinuha niyo yung pera from this office, inilagay nyo sa hindi naman konektado. Tapos ang masaklap nun, napondohan na yan ng 2 taon, tapos binadbudgetan na yan taon-taon, tapos kinurutan nyo pa yung isang ahensya na bulok na nga yung sistema nila, kinurutan nyo pa ng pera, tapos dito nyo pa kunyaring inilagay. Yun yung mali doon eh. Yun yung impeachable offense doon. But the move itself, yung pagkuha ng pera from this to going to somewhere, nasa batas nga naman daw yun. So, hindi yung batas ang pinag-uusapan nito, yung paglabag doon sa batas na yun. Yun ang usapan natin eh. Pero sa debate ng mga mambabatas kahapon, ang naging puna, walang recital of facts. Masyado raw nakabase sa hearsay at media reports at kulang sa personal knowledge ang complainant. Ngayong araw, naging madugo ang pagbusisi sa ikalawang impeachment complaint na inihain ng Bayan at Makabayan Bloc. May 3 inilatag na acts of betrayal of public trust. Pero para sa minority leaders, ang ikatlong aligasyon kung saan inaakusahan si PBBM na may kinalaman sa kickbacks at budget insertion sa national budget ang pinakamalakas na ground for impeachment. Malinaw daw itong betrayal of public trust, pero yan ay kung mapatutunayan ni dating Congressman Zaldico ang aligasyon. Ayun na nga, paano nga papatunayan ni Zaldico yung aligasyon kung pinatay nyo na yung kaso? Wala pang mga ebidensya, hindi nyo pa nababasa yung mga ebidensya kasi yung mga ebidensya niyan, mali-malita daw, ang daming ebidensya niyan eh. Hindi nyo pa nababasa sa loob ng isang araw, nalaman nyo na insufficient in substance yan. Unless talagang doon na papunta yan, papatayin nyo talaga yan, moro-moro lang yan, walang pag-asa yan. Given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. It's direct personal involvement in budgetary insertions and kickbacks schemes. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Pero si Justice Committee Vice Chair Keith Flores muling iginiit ang requirement na kailangan may personal knowledge ang mismong naghain ng impeachment complaint. But Ang ina niyan. Kailangan may personal knowledge. Tandaan ninyo yung mga ginagamit nila rito ha, na mga terms ha.
kailangan meron kang personal knowledge. Putsang inang yan, itong mga nagpa-file ng impeachment kay VP Sara, may personal knowledge yan. Kapag sinabi mo may personal knowledge, kailangan kasama ka dun sa scheme. Tama? Oh, kailangan kasama ka dun sa scheme. Yung nag-file mismo ha, kailangan kasama sa scheme. Sino magpa-file ng impeachment complaint kay VP Sara? Makabayan Black, may personal knowledge sila dyan sa mga corruption na sinasabi nila? Wala. Bakit? Kasi nga, puro hearsay yan. Sa tingin namin, ganito, puro spekulasyon yan. Pag sinabi mo meron kang personal knowledge, kasama ka mismo doon sa gumawa nung krimen. Halimbawa, ikaw ay may pinatay kayo. Grupo kayo. Oh. Kasama ka doon sa grupo na yun. Look out ka, let's say for example. O ayan, yan yung mga personal knowledge. Look out po ako kasama talaga nila ako. Kaya lang, hindi ko gusto yung ginawa nila. Ang usapan namin, sa sampal-sampalin lang nila, pinatay nila. Oh, so yun ang merong personal knowledge, ganun kalalim yung kaalaman mo dapat doon sa krimen kapag final mo. So ngayon, ginamit nila to dito kay Bongbong yung personal knowledge. So tingnan natin kung itong impeachment kay Inday Sara magpo-push through, ang sinasabi niya, kailangan may personal knowledge yung nasasampa ng kaso sa isang tao para masabi mo na sufficient to in form and substance. Oh, ayan I have to go back to the verification again, Madam Chair, that the information contained in the impeachment complaint must be true and correct based on their personal knowledge and on authentic documents. We already know that former Congressman Saldico is not here. Sa huling natalo ang motion na ideklarang sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint kung saan 7 lamang ang Tingnan mo ang bumoto sa impeachment pabor dito sa Makabayan, 7. So itong mga Makabayan lawmakers na ito siguro, sila yung 7. Mantakin mo hindi sila bumoto na sufficient in form and substance yung isang impeachment complaint. Kasama naman halos parehas yung sa kabila, yung sa kay De Jesus, itong mga complaint ng mga ng Makabayan, 3 lang yata sa Makabayan yung kay De Jesus 5. Yung 3 doon sa 5 ni De Jesus, kaparehas noong sa Makabayan Yung 2 lang doon, yung sa ICC, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte at saka yung drug use. Yun yung 2, but yung 3, yung betrayal of public trust, yung paggamit ng pondo, kickback and so on and so forth, parehas Bakit hindi sila bumoto doon sa impeachment complaint ni De Jesus, di ba? So alam mo talaga na wala yan. Tangina niya, kunyari lang yung mga yan. pumabor at 39 ang tumutol. Dismayado rito ang Makabayan Bloc. Tingin nila tila nag-abogado ang ilang kongresista sa Pangulo. Napakahusay na pagpaliwanag po ng ibang mga kasamahan natin, katulad ni na Ba't parang hindi kayo galit? Parang hindi kayo nagkakaganon. Ba't di kayo nagsisigaw? Nung nakaraan ito si Claire, sino to? Hindi si Claire Castro to. Si Castro, itong putang ng matandang child abuser. Convicted criminal, hype na yan. Nagsisigaw sila, impeach Sara now. Ba't ngayon walang gumaganyan? Walang yung mahaba-baba na kasama nyo na gusto magpa-impeach kay Bibi Sara. Ba't hindi kayo sumisigaw ng impeach BBM now? Reklamo lang kayo, nag-abogado lang sila. Lahat naman kayo nag-abogado Lahat naman kayo pinagtatanggol niyo si Bongbong, kunyari pa kayo. Congressman Irice, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Pero itinanggi ito ng liderato ng House Committee on Justice. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Putangin na yan. Alam namin aso ka Chua, alam namin aso ka ni Bongbong. Alam namin aso ka ni Romualdez. Alam namin aso ka nung magpinsan na yan. Paano kami maniniwala sa'yo? Hindi ba panay nga ang trabaho nyo sa mga Duterte? Sa Quadcom ninyo, sa Tricom ninyo, at kung ano-anong com ninyo. Putangin yan. Lahat ng ginawa ni Bongbong sa inyo, tama Di ba ang tawag nyo nga sa kanya, ang mahal naming Pangulo? Ayan si Luis, yung committee chairwoman. Di ba? Salamat kay Speaker. Salamat kay Speaker. Putangin na, ang dami-dami yung mga video na ganyan. Tapos sasabihin nyo, di kayo nag-aabogado kay Romualdez, kay Bongbong. Sinabi nyo nga, si Romualdez ang pinakamagaling na House Speaker. Sa buong history ng Pilipinas. Tapos di kayo nag-aabogado. Tangin na niya, may aamin ba na kriminal? Meron bang magnanakaw na aamin na nagnakaw siya? Meron bang asawa na nangaliwa na umamin na nangaliwa siya? Pagbibigay po ng opinyon ng bawat isa, ipaliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. Sa Lunes, February 9, mag-aaproba ng committee report at itatransmit ito sa plenaryo. Doon pagbobotohan pa ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice. Maniniwala ka pa dyan? Sinasabi kasi nila, hindi pa patay. Hindi pa patay. Kasi maggagawa ng committee report, yung Committee on Justice, na nagsasabi na binabasura nila yung dalawa. Ngayon, at least 1/3 daw ng mga congressman kailangan mag-oppose para mapilitan ang Committee on Justice na i-move yan to the next level. Sa tingin mo, binibigyan pa nila kayo ng false hope, sa tingin ninyo, marireverse pa yan. Natatandaan nyo yung sinabi
ni Marcoleta patungkol doon sa unanimous decision ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara. Unanimous decision. Kahit anong motion for reconsideration mo. Kung yung 11 o yung 13, kung ilang maestrado yan, o 11 sabihin na natin, kung yung 11 unanimously, sa tingin nila, mali yung impeachment ni VP Sara. Hindi mo pwedeng baguhin yung utak ng 11. May mabago kang isa, dalawa. But never na makukuha mo yung majority noong mga huwes dahil nagdesisyon na sila eh. The decision is final and executory. So ganun din dito. Oo, inidesisyonan na yan ng Committee on Justice. You think itong mga congressman na ito na hawak sa liig ng administrasyon, sa tingin ninyo, will vote na i-overturn yung decision ng Committee on Justice ng Congress? Tangina, malabo pa yan sa tubig ng Imbornal na walang linis sa loob ng 100 years. Ganun kalabo yan. Sobrang labo niyan mga bossing. Kaya wala na ito, patay na ito. Aabangan na lang natin kung ano ang gagamitin nilang basihan para yung impeachment ni VP Sara ay mag-move to the next level. Yun yung aabangan natin. Oo, kasi sigurado ako, without even flinching and winking or blinking an eye, sigurado ako na mag-move forward yan. Ginamit nila dito yung personal knowledge. Tingnan natin kung yung mga magpa-file ng kaso kay Inday Sara, may mga personal knowledge patungkol sa sinasabi nilang corruption ni Inday Sara. Tingnan natin. Oh, di ba? O hindi, nagbabalita mo.